Capricorn, kamusta sa? Sana kayong lahat ay okay. Ito na po yung reading ninyo for the first week of March, pero ito ay timeless reading din naman kahit kailan mo matsyempohan, kailan man makarating sa itong reading na to. Ayan, ano ba yung mga ganap? Ano ba yung mga dapat mong malaman? Okay? If you are new here, don't forget to subscribe, like, follow kung matagal ka na. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay, palaging pag-aabang, pag-share ng mga readings natin, hindi pag-i-skip ng mga ads, ayan. Malaking tulong po yan. Thank you rin sa mga nag-join ng membership, nag-avail ng subscription, pati na rin yung mga nag-avail ng private readings ko. Pati na rin yung mga nag-avail ng promo ko recently, Valentine's promo readings ko. Yung mga interesado, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Ayan. So, lahat ng gender ay welcome dito. Hindi ko kontrolado kung ito ay past, present, or future energies. Iba-iba ang timing sa bawat isa sa atin. Gawin nyo lamang gabay yung mga mapupulot natin dito. Kung nakaka-resonate man kayo, mag-comment na lang kayo dyan. Okay, ang ganda naman. Ganda ng rainbow. No? Na-attract ako dun sa sa rainbow. You have Black Widow, yes, and Chess. Kuha pa tayo, latag pa tayong ibang cards. Oops. There's a warning. So, habang naglalatag tayo dito, nagbabalasa, nakita ko kasi card ng betrayal at saka warning with the Black Widow. So, ingat-ingat Capricorn itong first week. Baka merong trumaydor sa'yo. It's clearly a warning card, no? There is danger. There is danger lurking around the first week of March. Kaya mag-ingat-ingat ka. Especially kung sino man itong traitor energy na ito. Pwede rin naman daw toxic situation or relationship. Kung hindi man na person na hindi mapagkakatiwalaan or traitor. Meron some kind of entrapment with the Black Widow. Baka ikaw ay, alam mo yun, ano ba tawag dito? Pag sinabi nating entrapment, parang, kanya nalure ka niya papunta doon sa trap, diba? Basta. Low vibration energy, Mag-ingat ka lang kasi may danger, may betrayal, may toxic situation, or, person or relationship. At saka merong yes card dito. Kaya kung meron kang katanungan matagal na, na palaging laman ng isip mo, pwedeng yes. Pwedeng yes daw yung sagot. Sabi dyan, the answer is yes. The situation or event is right on track at this time. Nasa andun siya sa tamang timing. Yes na yes. It's a go. It's a go signal. It's a confirmation to whatever question that you have on your mind. So, meron ka ring strategy dito. You have the chess card, no? Ito ay card ng pagpaplano. Think ahead, no? Kaya nga may pagpaplano rito Siguro ito ay something na dapat agapan mo. As early as now, mag-prepare ka na. No? Mag-isip ka na ng ng strategy mo. Okay. May mga moves and tactics dito or counter moves. So, ayan. Kasi nga parang may danger. Warning of betrayal. So, pwedeng may kalaban ka. Kaya itong, gumawa ka na ng pagpaplano ng strategy mo. Pag sinabi nating na checkmate, na corner ka Kasi nga, di ba parang may some kind of entrapment dito. Baka mahuli ka, alam mo yung ma-corner, yan, ma-corner. Yun yung exact word na gusto kong makuha. Pwede ka ma-corner kasi dito Parang utakan, no? Mind games to. Utakan to, dear. Ako, hindi ako magaling sa chess. Aminado ako dyan. Kailangan ko pang mag-aral ng mag-training. Yan. So, pagdating sa mga signs na napipick up ng cards, whether ito ay may kaugnayan dito sa iyong sitwasyon,
Pwedeng may Aquarius dito. Pwedeng may Virgo, Cancer, Pisces. Strong energy ng Pisces, yes. Siyempre, magpapahuli ba yung love life ni Capricorn? Huhugot tayo dyan. Ano ba yung mga latest chismax? Pagdating sa love life ni Capricorn, according sa ating mga guides. O, diba? At mamaya nating pagchichikahan yan. Pero ilatag na natin. Baka sakali kasing may connection siya dun sa ibang cards. Okay. Oops. Merong King of Cups reversed, waning moon, the moon card. Moon card is Pisces. Wow! May mga malalaking changes daw na magaganap. Paparating sa'yo, starting first week of March hanggang mga 6 na buwan. Ayan, may timing na lumilitaw dito, Capricorn. So, expect mo na yan. Itong malalaking pagbabago. Take note, merong transformation. Beginnings. Ang time span nito starting first week of March hanggang 6 na buwan. Yan yung period na lumilitaw dito. Ouch! So, may something na hindi mare-reciprocate sa'yo. Whether we're talking about love life here or hindi. Oo. Knight of Cups eh. Pwedeng mga offer. Pwedeng may rejections. O whether ikaw may offer sa'yo, i-reject mo, or may mga pagto-turn down eh. O ito-turn down ka dito. Okay? Hindi ko alam eh. Two-sided yan. Pwedeng ikaw ma-turn down kasi may disappointment. Alam mo yun, parang mabobroken heart ka. Ay, ba't ganun? Hindi ako natanggap dun sa ina-applyan ko. Or bakit na-reject yung proposal ko. May mga ganyan. May mga ganyang energy. Ang lakas ng energy dito ng pagre-release. Ay, may another, timing dito. Ayan. Itong change na sinasabi ko, malalaking transformation, yun yung sinasabi ko, first week of March hanggang 6 months. Pero meron ka ring 3 to 4 weeks dito. Ito ay may kinalaman doon sa strategy. Dito sa chess, ayan. Sabi dito, i-re-evaluate mo daw tong mga plano mo eh. O, pwede kang magkaroon ng mga new perspectives dito or kailangan ng mga waiting period, I think, kasi parang may sinasabi dito, kailangan mong maging patient, no? So, siguro mga antay ka pa 3 to 4 weeks, pagplanuhan mo muna, mag-strategize ka muna. Okay? Before doing anything big. Ayan. So, ito yung period ng preparation mo is 3 to 4 weeks starting now kung kailan mo mapanood itong reading na to. Merong person dito na gagamitin niya yung kanyang skills to manipulate you. Specific, parang mga emotional strategies to. Gagamitin niya yun, mga drama. Ayan, basta itong person na to, pwedeng sensitive to, mag-ingat ka na lang, baka merong sensitive person dyan. O baka naman ikaw yan, kung energy mo yan, na masyado kang magiging emotional about something or magiging overly sensitive ka. Ayan, pwedeng moody, masyadong, alam mo yun, yung parang pigsa, masyadong sensitive. Ayan. Oo. Meron dito eh, something about, pagiging sensitive tsaka emotional, pagiging moody. Sa love life mo naman, dear, yes, merong soulmate connection dito. Sabi dyan, soul connection, partnership, agreement, soul contract. So, iba sa inyo, ito ay romantic encounter with someone, whether may label kayo or bagong kakilala nyo lang. Ay, mafe-feel ninyo yung connection. Baka magkaroon kayo ng sudden, unexpected, malalim na connection or attraction dito sa person na to. Kasi nga, pwedeng karmic ito or soulmate mo. Yes, nandoon yung malalim na connection.
Hindi ko alam kung bagong person. So, single ka, of course. Obvious yun. Kung single ka, di bagong person. Halimbawa, hindi ka pa nagka-jowa since birth. Pero halimbawa, nagka-jowa ka na before, hindi ko lang alam kung past o bagong person to. Depende na yan sa sitwasyon ninyo. Pero parang nafo-fascinate sa itong person na to kasi tinitignan niya yung profile mo sa FB, tinitignan niya yung mga picture mo doon or TikTok mo, hindi ko alam. Pero pwede rin iba past person to kasi merong something about karmic at saka mga past memories. Ayan. Whether this is a new person na ma-encounter mo pa lang or past person. Meron kayong karmic ties nitong person na to. Kaya alam parang short-lived Ang nasa-sense ko dito is parang ang iksi lang nung magiging encounter nyo nitong person na to. Ewan ko, merong something na ganun. Parang baka mabitin ka or maiksi lang ba yung time ninyo na kayo magiging together or magtatagpo. Some of you, pwedeng nahuhulog na yung loob sa'yo nitong person na to or vice versa kung ikaw yung nahuhulog na rito. Kasi ayan meron ditong falling in love. Ayan. So, tignan na natin ano yung mga closing messages for you, Capricorn. Additional gabay, mensahe. Ask your angels daw. Ayan. Mag-seek ka ng guidance. Ipagdasal mo. Itanong mo sa mga angels mo, ano ba to? Tungkol saan? Kahit tungkol saan yan. Kailangan mo mag-pray at kailangan mong have faith, magtiwala. Ayan, Diba? Lalo na kung ikaw ay hindi mo alam yung mga next na dapat mong gawin, mas lalo na ikaw ay mag-seek ng guidance, magdasal. At always stay positive. Importante yung pagtitiwala, isurrender mo yung mga dapat mong isurrender sa langit. Siyempre gagawin natin yung part natin, pero may mga part na hindi nasaklaw ng powers natin, kagaya nga ng lagi kong sinasabi. Importante is having faith and trust the process kasi lahat ng bagay ay may divine timing. Kung para sa'yo, para sa'yo. Okay, Capricorn, sana makatulong sa'yo itong reading. Kung naka-resonate ka man, leave a comment. Gawin mo lamang gabay ito at sana yung mga positive energies lamang yung matupad para sa'yo. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.